Sa abandonadong silid, nakaupo si Trinity sa harap ng computer na nagsasabi sa isang tao na nahanap na nila ang The One. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang tawag ay sinusubaybayan at ibinaba ang tawag. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga pulis at sinubukang arestuhin siya habang sa labas, dumating ang misteryosong grupo ng mga ahente sa pangunguna ni Smith. Pinagalitan nila ang tenyente sa hindi paghihintay sa kanila at pumasok na rin sila sa loob. Sa silid, sinimulan ni Trinity na bugbugin ng mga opisyal na nagpapakita ng mga galaw tulad ng nakamamanghang pagtalon at paglalakad sa mga dingding. Isang tawag sa telepono ang nagbabala sa kanya na darating ang mga ahente kaya nagsimula siyang tumakbo papunta sa bubong habang hinahabol siya ng mga ahente at higit pang mga pulis. Habang umiiwas siya sa ilang bala, tumalon si Trinity para maabot ang isa pang gusali at ganoon din ang ginawa ng ahente na ikinagulat ng mga pulis. Pagkatapos ay tumalon siya muli upang dumaan sa bintana at gumulong pababa na naghanda sa pagbaril. Nang walang sumunod sa kanya, nagmamadaling lumabas si Trinity at narinig ang payphone na nagri-ring. Lumitaw si Smith sakay ng truck at humarurot. Gayunpaman, naabot ni Trinity ang telepono sa tamang oras at nawala bago bumangga ang truck sa telephone booth. Tinalakay ni Smith sa ibang mga ahente na kahit papaano ay natagpuan nila ang nagbigay ng impormasyon na ang pangalan ay Neo. Samantala, ang lalaking kilala sa pagiging hacker na nagngangalang Neo ay nagising sa mga mensaheng lumilitaw sa screen ng kanyang computer. Sinabi nito na ikaw ay nasa Matrix at hiniling sa kanya na sundan ng puting kuneho bago nagtapos sa mga salitang knock-knock. Biglang may kumatok sa kanyang pinto, grupo ito ng mga kliyenteng gustong bumili ng ilegal na software. Nagbenta si Neo habang napansing nawala ang mga mensahe sa screen. Inimbitahan ng mga kliyente si Neo sa isang club at noong una, gusto niyang tumanggi, ngunit pumayag siya nang mapansin niyang may tato na puting kuneho ang isa sa kanila. Maya-maya sa club, si Neo ay nilapitan ni Trinity na kinumpirma na siya ang nagpadala ng mga mensahe. Sinabi rin niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya tulad ng katotohanang hinahanap niya ang Matrix at binalaan na nasa panganib siya. Biglang nagising si Neo sa kanyang kama at napagtantong huli na siya sa trabaho. Sa opisina, dinala ng mailman kay Neo ang telepono na agad na nagring. Isang lalaking tinatawag na Morpheus ang nagsabi kay Neo na tinutugis siya ng mga ahente kasabay ng pagdating ni Smith at ng kanyang mga tauhan. Nagsimulang pumuslit sa paligid si Neo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyon ni Morpheus na nakakagulat na tumpak na parang nakikita niya ang lahat. Sa kalaunan, pumasok si Neo sa isa pang opisina at umakyat sa bintana upang marating ang gilid ng gusali. Aksidenteng nalaglag ang telepono sa proseso. Gayunpaman, natakot siya at sa huli ay nadakip siya ng mga ahente na pinapanood ni Trinity sa malapit. Sa silid ng interogasyon, sinabi ni Smith kay Neo na alam ng mga awtoridad ang tungkol sa kanyang iligal na libangan sa panghahak ngunit nag-alok na linisin ang kanyang file upang makapagsimula muli kung dadalhin sila ni Neo kay Morpheus na tinawag nilang terorista. Ipinakita ni Neo kay Smith ang daliri at hiningi ang kanyang mga karapatan kaya pinatahimik siya ni Smith sa pamamagitan ng mahiwagang pagsasara ng kanyang bibig. Habang nagwawala si Neo sa pagkabigla, itinulak siya ng mga ahente sa mesa at pinasok ni Smith ang kakaibang metal na insekto sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang pusod. Pagkatapos ay muling nagising si Neo sa bahay nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Morpheus na nagpapaliwanag na si Neo ay ang The One na hinahanap niya sa buong buhay niya at humiling na makipagkita. Makalipas ang ilang minuto ay sinundo ni Trinity at ng kanyang mga kaibigan si Neo sa ilalim ng tulay. Agad siyang tinutukan ng baril para sa mga kadahilanang pangseguridad at naisip ni Neo na umalis. Gayunpaman, pinili niyang manatili upang makakuha ng mga sagot. Inilabas ni Trinity ang isang makina at ikinonekta ito sa tiyan ni Neo upang pilitin na alisin ang mechanical bug na itinapon niya sa bintana. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lumang abandonadong gusali kung saan sa wakas ay nakilala ni Neo si Morpheus na nauunawaan na palaging nararamdaman ni Neo na may mali sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang Matrix ay nasa paligid nila at ang mga tao ay mga alipin nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Morpheus ang dalawang tableta, kung iinumin ni Neo ang asul, magigising siyang muli sa bahay at wala siyang maaalala. Kung pipiliin niya ang pulang tableta, papayagan siya ni Morpheus na makita ang katotohanan. Pinili ni Neo ang pulang tableta at dinala sa isa pang silid, kung saan ang koponan ni Morpheus ay naghanda ng computer setup. Habang nakakonekta si Neo sa mga makina, napansin niya ang salamin na nagiging likido. Hinawakan niya ito at ang pilak ay nagsimulang tumakip sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay mataranta. Ini-activate ng koponan ang software at biglang naglaho ang mundo,
Pagkatapos ay nagising si Neo na lumulutang sa tangke ng pulang likido na walang buhok at may mga plug na konektado sa kanyang katawan. Lumabas siya rito at tinanggal ang nakasaksak sa kanyang bibig bago napansin ang milyon-milyong tangke sa paligid niya na may hawak ding mga tao. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na drone at hinawakan siya upang ipasok ang isang bagay sa kanyang leeg. Sunod, ang lahat ng mga nakasaksak ay nadiskonekta at ang likido ay umagos mula sa tangke. Itinulak si Neo sa mga tubo at ibinaba siya sa balon ng tubig. Ang isang spaceship ay nagbaba ng sipit at kinuha siya upang iligtas. Sinalubong ni Morpheus si Neo sa totoong mundo at dinala siya sa infirmary para sa rehabilitasyon na tatagal ng ilang sandali. Ang kanyang mga kalamnan ay humina at ang kanyang mga mata ay sumasakit dahil hindi niya talaga ginamit ang mga ito. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Neo, nagising siya at nalaman na nandoon pa rin ang lahat ng butas sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Morpheus na sa palagay ni Neo ay 1,979 ito ngunit mas malapit ito sa 2,179 pagkatapos ay binigyan niya ng paglilibot si Neo sa spaceship at ipinakilala siya sa mga tripulante. Nakaupo si Neo sa upuan at ipinasok ang spike sa butas ng kanyang leeg na nagpalitaw sa kanya sa loob ng computer program ng spaceship sa dati niyang anyo. Naroon din si Morpheus at sa wakas ay ipinaliwanag ang lahat habang ipinalalabas ito sa screen at sa paligid nila. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay nakabuo ng artificial intelligence ngunit nawalan ng kontrol dito at nagsimula ang isang digmaan. Pinili ng mga tao na harangan ng araw dahil ang mga robot ay nangangailangan ng solar power upang gumana. Gayunpaman, ang AI ay umangkop at nagsimulang gamitin ang mga tao bilang bagong mapagkukunan ng enerhiya. Ang totoong mundo ay nawasak at ang Matrix ay isang simulation na pinapatakbo ng AI upang panatilihin ang mga tao sa mga tangke sa paggawa ng enerhiya. Ang mga tao ay pinalaki ng mga robot na kinokontrol ng AI at ginagamit bilang mga baterya. Tumangging maniwala si Neo at nataranta bago muling lumitaw sa upuan, mabilis na tinanggal ang plug bago sumuka at nawalan ng malay. Nang maglaon, nang magising si Neo, sinabi sa kanya ni Morpheus na hindi na siya makakabalik at kadalasan ay hindi na nila pinapalaya ang isip pagkatapos ng tiyak na edad. Kailangan niyang gawin ito kay Neo dahil sa tingin niya ay siya ang the one mula sa propesiya. Maraming taon na ang nakalilipas, ang isang tao ay ipinanganak sa Matrix na may kapangyarihang baguhin ang anumang bagay dito at sinimulan niyang palayain ang mga tao. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Oracle ay nagpropesiya na siya ay muling magkakatawang tao at iniisip ni Morpheus na si Neo ang lalaking iyon. Kinabukasan ay sinuri ng operator na si Tank si Neo na napansin niyang wala siyang butas sa katawan. Ipinaliwanag ni Tank na isinilang siya sa Zion, ang tanging lungsod ng mga malayang tao sa totoong mundo na nagtatago malapit sa core ng Earth. Pagkatapos ay ikinonekta muli ni Tank si Neo sa computer system at nag-download ng programa sa kanyang utak na nagpapahintulot kay Neo na agad na matuto ng lahat ng uri ng martial arts sa ilang segundo. Sa sumunod na 10 oras, patuloy na natututo ng mga kaalaman si Neo na isang bagong record. Nang mapansin ito, nagpa siya si Morpheus na subukan siya. Lumitaw sila sa isang silid na ginagaya ang Matrix at ipinaalala ni Morpheus kay Neo na walang mga panuntunan sa isang simulation. Nagsimula silang maglaban at si Neo ay napakahusay na nakikipagsabayan kay Morpheus na ikinagulat ng mga tripulante na nanonood sa kanila sa screen. Gayunpaman, mas mahusay pa rin si Morpheus at pagkatapos makipagpalitan ng maraming galaw, natalo niya si Neo sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya patungo sa poste. Sinabi ni Neo na si Morpheus ay masyadong mabilis, ngunit ipinaalala sa kanya ni Morpheus na iniisip pa rin ni Neo ang tungkol sa mga pisikal na limitasyon samantalang wala silang katawan sa loob ng software. Nagsimula silang maglaban muli at na-corner muli ni Morpheus si Neo, ngunit pagkatapos nilang magpatuloy, sa wakas ay nakaangkop si Neo at na-corner sa halip si Morpheus. Sunod, binago nila ang simulation upang lumitaw sa tuktok ng gusali, kung saan pinaalalahanan ni Morpheus si Neo na palayain ang kanyang isip. Pagkatapos ay tumakbo siya at gumawa ng imposibleng pagtalon mula sa gusali patungo sa isa pa. Sinubukan ni Neo na gawin din ito, ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa lupa na sumipsip sa kanya bago siya ihulog. Ang mga tripulante ay nadismaya ngunit sinusubukan din nilang paalalahanan ang kanilang sarili na walang sino man ang naging matagumpay sa unang pagtalon. Nang magising si Neo sa upuan, napansin niyang dumudugo ang kanyang bibig. Ipinaliwanag ni Morpheus na hindi totoo ang simulation ngunit nakikita ito ng kanilang isip na nangangahulugang kung mamatay sila sa Matrix mamamatay din sila sa totoong mundo. Maya-maya, dinala ni Morpheus si Neo sa isa pang simulation ng pagsasanay.
Sila ay nasa masikip na lungsod at si Neo ay nag-ambala sa isang magandang babae. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, naging ahente ang babae. Ipinaliwanag ni Morpheus na ang mga ahente ay nagtatrabaho bilang isang bahagi ng Matrix at maaaring agad na ibahin ang anyo ng kanilang sarili sa sinumang nasa loob nito. Ibig sabihin, sinumang inosenteng mukha ng tao ay maaaring maging isang kaaway. Walang sinumang tao ang nakatalo sa isang ahente. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Morpheus ng babala mula sa mga tripulante kaya bumalik ang dalawa sa totoong mundo. Lumalabas na ang mga mapanganib na robotic sentinel ay patungo sa kanilang spaceship. Ito ay dahil sa kanilang kakayahang makita ang kuryenteng nagagamit ng mga tao. Mabilis na lumipad ang spaceship hanggat maaari at nagtago sa inabandonang imburnal kung saan pinatay nila ang lahat ng power. Nang may lumapit na sentinel, tumingin ito sa paligid ngunit hindi niya ito napansin at sa kabutihang palad ay umalis ito. Nalaman din ni Neo na kung kinakailangan, maaaring i-activate ng spaceship ang High Voltage Electromagnetic Pulse o EMP na magsha-shutdown ng anumang bagay gamit ang mga electromagnet sa isang partikular na radius. Matagal bago mag-recharge kaya minsan lang ito magagamit. Nang maglaon ay nahanap ni Neo si Cypher sa upuan ng operator na ikinagulat niya. Binigyan siya ni Cypher ng inumin at inamin na kung minsan ay hinihiling niyang ininom na lang ang isa pang tableta. Pagkaalis ni Neo, palihim na pumasok si Cypher sa Matrix at kumain kasama si Smith para makipagkasundo. Bibigyan ng Matrix si Cypher ng bago, napakamatagumpay na buhay, at bilang kapalit, ibibigay sa kanila ni Cypher si Morpheus para tuluyan nilang sirain ang Zion. Bumalik sa spaceship, inanunsyo ni Morpheus na papasok sila sa Matrix para makilala ni Neo si Oracle. Ang koponan ay nakaupo sa mga upuan at ikinonekta sila ni Tank sa Matrix sa pamamagitan ng pagpapalitaw sa kanila sa hinak na tawag sa telepono. Habang walang nakatingin, ibinaba ni Cypher ang isang cellphone sa basurahan. Nakarating sila sa lumang gusali at sa elevator, ipinaliwanag ni Morpheus na kasama nila si Oracle mula pa noong simula ng paglaban at hindi siya tama o mali, sinasabi niya sa kanila kung ano ang kailangan nilang marinig. Sa kaso ni Morpheus, sinabi sa kanya na mahahanap niya ang The One. Pagpasok nila sa apartment, nakita ni Neo ang isang grupo ng mga bata na pinapagalaw ang mga bagay gamit ang kapangyarihan sa isip. Ang isang batang lalaki ay nagbaluktot pa ng kutsara at sinabi kay Neo na walang mga kapangyarihang kasangkot, sadyang walang kutsara. Nag-concentrate at yumuko rin si Neo bago siya dinala upang makita si Oracle. Mukha siyang simpleng lola lamang na nagluluto ng cookies, ngunit nahulaan niya na aksidenteng mababasag ni Neo ang klorera bago ito nangyari. Sinabi ni Oracle kay Neo na ang pagiging The One ay isang bagay na dapat niyang maramdaman bago tiningnang mabuti ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na hindi siya ang The One. Gayunpaman, binigyan niya siya ng babala, hindi magtatagal ay kakailanganin niyang pumili sa pagitan ng sarili niyang buhay at buhay ni Morpheus. Sa kanilang paglabas, gustong ibahagi ni Neo ang sinabi ni Oracle ngunit sinabihan siya ni Morpheus na itago ito sa kanyang sarili. Bumalik ang koponan sa lumang bahay at napansin ni Neo ang itim na pusa na dumaan para lamang muli itong lumitaw sa parehong lugar. Tinawag niya itong deja vu at natigilan ang lahat dahil ang deja vu ay isang glitch na nangyayari sa Matrix kapag may binago sila. Kasabay nito, may pumuto ng cable ng telepono sa bahay at lahat ng labasan ay natatakpan na ng mga pader. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga pulis sa bahay at sinubukan ng isa sa mga miyembro ng koponan na magpaputok, ngunit nabaril siya sa ilang segundo at namatay din siya sa totoong mundo. Ang iba ay tumakbo sa itaas habang tinawagan ni Morpheus si Tank, na agad na naghanap sa structural drawing ng gusali at ginabayan sila sa butas upang magtago sa loob ng mga dingding. Anumang galaw nila ay sinusubaybayan ni Smith at ng mga ahente na kasama ng mga pulis. Habang umaakyat ang grupo sa makitid na daanan, nahulog ang alikabok kay Cypher at naging dahilan ng pagbahing niya. Nagsimulang magpaputok ang mga pulis sa pader at nagpaputok pabalik si Neo, ngunit walang nasaktan. Biglang sumigaw ang isang opisyal sa sakit habang sinasakop ni Smith ang kanyang katawan, pagkatapos ay lumusot ang kamay sa dingding upang hawakan si Neo. Desperado na iligtas siya, tumalon si Morpheus sa dingding at hinarap si Smith na nagbigay ng pagkakataon sa iba na makatakas. Bumagsak ang koponan at lumapag sa basement kung saan naganap ang labanan laban sa mga pulis. Ang mga smoke grenade ay itinapon at ang grupo ay tumakas sa pamamagitan ng hatch sa lupa, bagaman mas mabagal ang paggalaw ni Cypher sa likod. Sa itaas na palapag, sinimulan ni Morpheus na labanan si Smith at sinubukan ng kanyang makakaya, ngunit kahit na anong pagkilos ang gawin niya, madali siyang nakukontra ni Smith at kalaunan ay natalo siya ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay binugbog at inaresto ng mga pulis si Morpheus.
Samantala, lumabas ang koponan sa mga lansangan sa pamamagitan ng manhole, gayunpaman, gumamit ng ibang ruta si Cypher. Ngayon ay gumagamit na siya ng payphone para tawagan si Tank at nagkunwaring naiwan siya dahil sa aksidente sa sasakyan na siya naman ang sanhi. Binigyan siya ni Tank ng address na may exit at nang tawagan din siya ni Trinity, ipinadala niya ang grupo sa parehong lugar. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Cypher sa isang gusali na may nagriring na telepono at unang nakabalik sa spaceship. Pagkatapos ay kumuha siya ng sandata at mabilis na binaril si Tank at isa pang tripulante bago kinontrol ang board. Nang sa wakas ay nahanap na ng grupo ang telepono, tumigil ito sa pagring. Pagkatapos ay tinawagan muli ni Trinity ang spaceship at sinagot ni Cypher habang nakaharap sa kanyang natutulog na katawan. Inamin niyang noon pa niya siya gusto at pagod na siya sa buhay na ito bago umamin na pinlano niya ang lahat. Sunod ay binunot ni Cypher ang cable ng dalawa pang miyembro ng tripulante, agad silang pinatay. Nang gagawin na niya ito kay Neo, ipinahayag ni Tank na buhay pa siya at agad na pinatay si Cypher. Habang naibalik ni Tank sina Neo at Trinity, dinala ni Smith at ng mga ahente si Morpheus sa mataas na gusali para sa interogasyon. Tinurukan nila siya ng serum at ikinabit siya sa mga electrodes habang nagsasalita si Smith. Ipinaliwanag niya na ang unang Matrix ay isang masayang utopia, ngunit masasabi ng mga tao na hindi ito totoo kaya ito ay muling idinisenyo. Si Morpheus ay sinaktan ng paulit-ulit ngunit ayaw pa rin niyang magsalita. Sa kalaunan, pinaalis ni Smith ang iba pang mga ahente at ibinaba ang pagiging mahinahon habang tinatanggal niya ang kanyang earpiece. Tinawag niya ang mga tao na isang virus na lumalamon sa lahat ng mapagkukunan, ngunit inamin din niya na kinamumuhian niya ang Matrix at gusto niyang lumabas, at para dito, kailangan niya ang mga code upang ma-access ang Zion. Sa spaceship, gustong i-disconnecta ni Tank si Morpheus para protektahan ang Zion. Gayunpaman, naalala ni Neo ang sinabi ni Oracle at pinili niyang iligtas si Morpheus sa pag-iisip na may pagkakataon sila dahil walang nakagawa nito noon at hindi sila inaasahan ng mga ahente. Gustong sumama ni Trinity at sinabi sa kanya ni Neo na hindi siya ang the one, ngunit ayaw maniwala ni Trinity at sumama pa rin. Pagkatapos ay ikinonekta ang dalawa sa system at nagbigay si Tank ng kamanghamanghang dami ng mga baril. Lumitaw ang dalawa sa lobby ng mataas na gusali at tiningnan ng mga gwardya ang kanilang mga bag gamit ang scanner na nagpatunog sa alarma. Hiniling ng isang gwardya kay Neo na tanggalin ang lahat ng mga metal na bagay, kaya binuksan ni Neo ang kanyang Amerikana at inihayag ang lahat ng baril na dala niya bago itinulak ang gwardya pabalik. Pagkatapos ay nagpaputok si Neo gamit ang dalawang baril na pinatay ang karamihan sa mga gwardya sa parehong oras. Nagawa ng isa na makatakas at tumawag para sa backup bago siya pinatay din ni Trinity. Maya-maya ay lumitaw ang isang buong pangkat ng mga sundalo at nagpaputok. Palaging bumabaril pabalik si Neo, nagtatago lamang sa likod ng mga haligi kapag nauubusan ng bala at kumukuha ng higit pang mga armas. Samantala, ginamit ni Trinity ang kanyang kadalubhasaan sa martial arts upang tumalon at labanan ang mga gwardya ng mano-mano na madaling itinumba sila. Gumawa din si Neo ng ilang nakamamanghang pagtalon habang nagpapaputok ng baril, pinabagsak ang huling sundalo sa isang sipa. Sa itaas, ang iba pang mga ahente ay bumalik sa silid ng interogasyon at nagulat nang makita si Smith na wala ang kanyang earpiece. Dahil hindi siya konektado, kinailangang sabihin sa kanya ng iba ang tungkol sa pag-atake. Bumalik sa dalawa, pumasok sila sa elevator para lang patigilin ito pagkatapos ng ilang palapag at nag-activate ng bomba si Trinity. Pagkatapos ay tumakas sila sa ceiling hatch at kumapit sa mga cable na binaril ni Neo para mahulog ang elevator. Sumabog ang bomba nang lumapag ito sa lobby na nagdulot ng malaking apoy at pinatay ang power ng gusali habang pinapagana din ang mga sprinkler. Nakarating sina Neo at Trinity sa bubong kung saan mas maraming sundalo ang naghihintay sa kanila. Habang naglalaban sila, sinakop ng isang ahente ang katawan ng piloto ng helicopter at sinundan sila. Pinaputukan siya ni Neo, gayunpaman, masyadong mabilis ang pagkilos ng ahente para makagawa siya ng anumang pinsala. Pagkatapos ay nagpaputok ang ahente at ginulat ni Neo ang lahat sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bala na may parehong bilis na ginagamit ng isang ahente. Sa kasamaang palad, nadaplisan pa rin ng bala ang kanyang binti at siya ay bumagsak. Lumapit ang ahente para tapusin siya na nagbigay ng pagkakataon na barilin siya ni Trinity sa ulo. Habang bumabagsak ang katawan ay bumalik ito sa pagiging piloto. Pagkatapos, nag-download si Tank ng flying program sa isip ni Trinity para mapalipad niya ang helicopter na hindi nagtagal ay lumitaw sa labas ng interrogation room. Nagpaputok si Neo kasabay ng mga ahente at sinira ang buong silid
na nagdulot ng napakahirap na sitwasyon kaya kinailangang iwanan ng mga ahente ang mga katawan na ginamit nila. Pagkatapos ay sinabi ni Neo kay Morpheus na gumising, na nagbigay inspirasyon sa kanya upang labanan ang epekto ng serum at wasakin ang mga posas. Samantala, ang mga ahente ay kumuha ng mga bagong katawan sa kasunod na silid at nagsimulang bumaril sa dingding, tinamaan ng paa ni Morpheus habang sinusubukan niyang makatakas. Napagtantong hindi magagawa ni Morpheus, tumalon si Neo mula sa chopper gamit ang lubid na nakakabit sa kanyang katawan at sinalo si Morpheus sa himpapawid, na muntik nang hindi makahawak sa kanyang kamay bago siya mahulog. Habang sinusubukang lumipad ni Trinity, bumalik si Smith sa sirang bintana at binaril ang tangke ng gasolina ng helicopter. Sa sapat na pagsisikap, ginabayan ni Trinity ang chopper patungo sa isa pang gusali para mapunta sina Neo at Morpheus sa bubong. Pagkatapos ay humawak si Neo sa lubid at hinawakan ito ni Trinity para ligtas na tumalon palabas ng helicopter bago ito bumagsak sa mataas na gusali. Iniisip ng lahat na kinukumpirma nito na si Neo ang the one at nang banggitin niya si Oracle, ipinaliwanag ni Morpheus na sinabi lang niya sa kanya kung ano ang kailangan niyang marinig upang magpatuloy. Sa oras na nakarating ang mga ahente sa bubong, wala na ang tatlo. Makalipas ang ilang segundo, pumasok ang grupo sa abandonadong istasyon ng tren na walang kamalay-malay na pinagmamasdan sila ng palaboy mula sa sulok at nakikita sila ng ahente sa pamamagitan niya. Tumawag si Tank at unang umalis si Morpheus, pagkatapos ay sinabi ni Trinity kay Neo na naging totoo ang sinabi ng Oracle sa kanya. Sa sandaling iyon ng palaboy ay naging si Smith na binaril ang telepono pagkatapos mawala ni Trinity. Ngayon, si Neo ay naiwan at kailangang labanan si Smith, nagsimula sa barilan. Ang parehong mga lalaki ay tumalon ng sabay at nagsalubong sa gitna para lamang aminin na wala na silang mga bala. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban ng mano-mano at sinurpresa ni Neo si Smith sa pamamagitan ng pakikipagsabayan sa kanya, kinutya pa siya gamit ang pagdalaw ng kamay. Sa kasamaang palad, patuloy na nakakahanap ng mga pagkakataon si Smith upang madaig siya, tulad ng pagsuntok sa kanya ng maraming beses sa pader. Nang marinig niya ang paparating na tren, itinapon ni Smith si Neo sa riles at sinubukang hawakan siya doon. Gayunpaman, tumalon si Neo upang ibunggo si Smith sa kisame bago siya ibinagsak at tumalon palayo. Ngayon ay sinagasaan ng tren si Smith sa halip, ngunit muli siyang lumitaw sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan ng isang pasahero. Walang pagpipilian si Neo kundi tumakbo. Sa spaceship, umaalingongaw ang alarma na nag-aanonsyo ng mga paparating na Sentinel. Nagpa siya si Morpheus na maghintay hanggang sa huling segundo para gamitin ang EMP upang makabalik si Neo. Sa Matrix, nagnakaw si Neo ng telepono mula sa random na mamamayan at tinawagan si Tank na gumabay sa kanya sa pinakamalapit na labasan. Tumakbo si Neo sa maraming tao habang patuloy na hinahabol at pinagbabaril siya ng ahente na hindi nagtagumpay. Sa kalaunan, pumasok si Neo sa isang gusali sa pamamagitan ng pintuan sa likod nito at nagmamadaling umakyat, dumaan sa mga apartment habang kinuha ng ahente ang katawan ng residente upang patuloy na salakayin siya. Habang tumatakas si Neo sa mga hagdang pang-emergency, narating ng mga Sentinel ang spaceship at sinimulang sirain ito hanggang sa gumawa sila ng butas para makapasok sa loob. Gusto pa ring maghintay ni Morpheus habang papasok si Neo sa isa pang gusali, ngunit nang maabot na niya ang telepono, tinambangan siya ni Smith at binaril ng maraming beses. Nakita ni Trinity ang pagkamatay ni Neo sa screen at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring mamatay dahil sinabi ni Oracle na mai-inlove siya sa The One. Sinabi niya na mahal niya si Neo at hinalikan siya habang patuloy na nagdudulot ng pinsala ang mga Sentinel. Binuhay ng pagkilos ni Trinity si Neo, na sa wakas ay tinanggap ang kanyang tungkulin. Agad na nagpaputok si Smith at ang dalawang ahente ngunit kinailangan lang ni Neo na itaas ang kanyang kamay para pigilan ang mga bala. Ngayon ay nakikita na rin niya ang code na gumagawa ng Matrix at nang atakihin siya ni Smith, mahinahon niyang pinigilan ang lahat ng kanyang pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Pagkatapos ay sinipa ni Neo si Smith pabalik bago tumalon sa loob ng kanyang katawan, masakit na pinalitan ng code nito hanggang sa ito ay sumabog. Ang iba pang mga ahente ay tumakas sa takot at tumakbo si Neo upang kunin ang telepono habang ang mga Sentinel sa wakas ay nakapasok sa cockpit. Ini-activate ni Morpheus ang EMP, pinabagsak ang lahat ng mga Sentinel. Sa dilim, tumingala si Trinity at kinumpirmang bumalik na si Neo at naghalikan sila. Maya-maya, nasa Matrix si Neo at tumatawag sa telepono upang bantaan ang AI ng higit pang paghihimagsik. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, umalis siya sa pamamagitan ng paglipad. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood!